guys, yan, back to work na ulit. Tapos na ang day off. 5:30, magpa 5:30 pa lang ng umaga. Wala pa akong kasama. Yan na guys, busy na. Nagpiprito na ako ng isda. Naluto ko na yan. Yan. Tapos mag-i-stir fry na rin ako. Lahat naka-line up dito. Tsaka dyan sa rock and roll. Yan. Tapos na. Nakaluto na. Tapos kabila. Nagmi-meeting pa sila. Yan na. Hindi na ako naka-vlog kasi sobrang busy. Ako halos lahat nagluto nung hot meal. Sesame. Yeah, Jai will take picture. Jai will take picture. Yan. Ito yung mga niluto. Roast chicken. Tapos ito, pork with salted black bean. Ayun, seafood stir fry, cod sweet and sour. Nakabang na sila ron. Nakabang na yung mga residente. Ginger beef. Ayun, stir fry noodles, fried rice. Ito mga spring rolls, dumplings, bao, tsaka stir fry na vegetable. Why this one don't have lid? We have lid. For salad. Ang salad bar. Ayun oh. Hi ka naman sa vlog. Hello, vlog. Yan si Jay. Yan, ano. Hi, chef. Chinese New Year, pulang-pula. Oh, paano puro mantika na yung mukha ko? Nakakaya nang mag-vlog. Antay na lang kami ng Antay na lang kami ng tao. 11:30. Mag-refill. 11:30. Kung hipa choy. Kung hipa choy. Are they serving it? Someone serving on the buffet? Yeah. How many? Yeah, I think so. I told them let me know if I need to cook more. So someone would stay there. Strawberry looks so good eh. Yan. Pag ganyan start na lang akong sila. Magsabi ng ubos na. Or need na ng refill. Tsaka ako magluluto. Tapos may isang runner. Para tiga sabi sa akin ng kulang. Ay, padami pang nakapilaw. Haba na. Yan, finally tapos na. Tapos din ang buffet. Nakapagligpit na. Sila na nagpi-finish ng ligpitin pagka ganyan. Tanggalin lang yung mga shaving dishes, yung mga lalaki. Marka-marka yung hairnet sa ulo ko. Kapagod. Magkakainan pa sila after nyan. Ako usually umuwi na talaga ako. Titikim-tikim lang ako tapos uwi na. Hindi ko na inaantay na matapos magkainan. So tara, let's uwi na tayo. Yan na. Libre ang birthday boy. Kung 40. Yun o. Bawal sa yan, dear. Tapos mamaya bili na lang kami ng pagkain, hapunan din.
Kasi bukas may mga pasok. Iinom siya. Nasira na naman diet niya. Kaya, oo nga, nabawal sa kanya na. Tapos may wow chicken mamaya. Wasak. Magtitimbang na naman bukas ng umaga yan. Kung ilan ang naano sa timbang niya. Mabigat pa sa akin yun eh. Kaya nga nag-ano siya eh. Kakain ng kanin? Bagong gupit yung birthday boy. Dito kami sa Value Village sa may Airdrie. Ukay. Siyempre. Tingin siya ng mga speaker. Bibili ka rin ba ng pangtrabaho mo? Mas maganda rito. Tsaka mas maayos. Parang wala masyadong tao eh. Oo. Hindi siguro dahil Sunday. Ano, may nahanap ka na bang CD? Wala? Kahit sa? Ayun, may nakuha siya. Tatlo pa lang. $34 ka na lang. Maluwag pa nga yun sa'yo eh. Okay na, huwag ka na pumili ng masyadong maganda kasi disposable naman eh. Ilan na yung pantalo na wasak eh. Sa dami ng pintura, medyas, tapon. Dapat mahibili ka na ng medyas eh. Tama lang sa'yo yan. $10, not bad. Kaya magamit mo ng ilang buwan yan, okay na. Ano? Bayad na? Ayan. Self-checkout na rin sila rin sa Value Village. Bagay dir. Cashier. Sila-check pa niya isa-isa eh. Oh. Hindi mo sila kanina? Nung tumitingin ka. Eh, balik mo na kung ayaw. Sira pa yung lalagyan. Yan, ang ganda ng Value Village nila rito sa Airdrie. Second time na namin actually dito. Napiturahan ba o ganyan na siya dati? Ganyan na. Katabi, Dollarama. Yan, dito naman kami sa Walmart. Kailangan ng windshield washer. Please come to customer service. Yun yung mga original price ng mga CD pag bumili ka ng bago. Please come to customer service for customer assistance. Kaya binibili niya yung $1.99 lang. O kaya $3. CP pie. CP pie. Yan, bili kami ng lotion. Windshield at saka paper towel. Naubusan na. Windshield. Bumili kami ng windshield. Windshield washer. Windshield washer. Gusto kompleto, haba-haba. Naku po, sakit. Sakit sa tenga. Tumili ng ganun eh. Tsaka yung mga nabibili ko, wala na rito eh. No? Mga luman eh. Ay, meron pa yun, $10. Yung meron ako dyan. Nabili ko $2 yan. Yan. Bago mo, dumayo kami sa Country Hills. Bumili kami ng wow chicken. Bulgogi fries to eh. Tsaka cheese. Kagoma eh. Tapos soy garlic. Yan guys. Nagpapaano kami. Nagpapausok ng sage dito sa bahay. Para malis yung mga negative. At kung ano man yung mga
Hindi dapat na nandito sa loob ng bahay. Hanggang cabinet. May kasabay siyang dasal eh. Kwento namin sa inyo bakit. Ingat lang kami nga lang sa smoke detector. Ayun. Tapos na kami mag-ikot ng switch. Pero iniwanan namin naka pa siya, umuusok. Mamaya lang namin papatayin after ng bago matulog. Bago matulog. Yung kasi, kanina, pag uwi namin, bumili kami ng diba, ng punta kami na ukay. Bali Village. Tapos, dahil nga birthday ni Jonas, in advance na lang namin. Bumili kami ng hapunan. Kasi yun ang paborito nung magkuya. Tapos pagdating na namin dito sa bahay, although tapos na kami, kumain na kami. Pagdating namin kanina, nakita ko si Jermaine. Alam ko, kasunod niya si Kuya Jonas niya. Sa may likod, sa may parking. Usually kasi, kapag kasumilip ng ganun, alam nila pag dumating kami, alam nila may bitbit. So, lalabas sila para tumulong. Pagbukas ni Jermaine ng pinto, alam ko si Jonas. Meron daw, tao sa likod ni Jermaine. Si Jonas ang tingin ko. Si Jonas. Kasing laki ni Jonas eh. Kaya lang nakatagilid, nakita ko kagad si Jermaine. So, pag sinara ni Jermaine ng pinto, lumabas na siya para sumalubong sa amin. Bit-bit ko na, inabot ko na. Saan ko si kuya mo? Sabi ko, bakit? Wala. Usually, dalawa silang pupunta hanggang labas eh. Naglalaro daw. Hindi pala naglalaro. Tapos sabi niya, naglalaro. Ayaw mo pa maniwala eh. Sabi ko dyan eh, kasunod mo eh. Wala mami, nasa taas. Pagkapasok ko rito, tawag pa, Jonas. Kasi bibigay ko yung dala-dalang pagkain. Wala, umakat nga sa taas. Sabi ko, nakita na kami, hindi sumalubong. Sabi ko si kuya mo, naglalaro nga po mami. Sabi ko, bakit? Sabi ko, nakita ko, nakasama mo ka nga, nasa likod mo. Wala naman mami, mag-isa lang ako. Sabi ko, meron ka, nakatagilid ka ako, nasa likod mo, tapos sinara mo yung pinto, ikaw lang yung lumabas. Sabi niya, naglalaro po si kuya eh. Ayaw ko maniwala. Jonas! Tagang ganun. Baba si Jonas. Ba't umakit ka pa? Nakita mo na kami, dumating. Mami, hindi naman po ako bumababa, nasa taas lang ako. Tigil na sila. Uy, sabi niya, baka naman namalikmata ka lang. Sabi ko, hindi talaga eh. Ako anino. Sabi ko, laki naman ka ako nung anino na yun. Mas matangkad pa sa kanya anino. Kaya sabi namin, mag-ano nga tayo ng beforehand nun, meron ng mga may mga paramdam na hindi mo mawari, ganyan. Bigla ka nalang tataas yung balayibo mo. Yung nung night before, di ba? Naalala mo, sabi ko sa'yo, nagulantang ako, may kumatok. Oo nga, Pero yun, hindi ako, baga baka panaginip ko lang o kaya hindi ko pinansin. Pero may kumatok na malakas na ganun. Nagising ako, mababaw ako matulog eh. Tapos sinilip ko yung yung ilalim ng pinto kasi may siwang yun, di ba? Usually may ilaw kami sa may gitna, kaya alam mo kung may tao nakatayo. Baka ako sila Jonas o Wala naman. Tulog uli ako. Hindi ko na pinansin. Kasi mas yung pakaramdam niya pagdating sa mga ganun eh. Kahit noon, ng mga bata. Pero ngayon kasi medyo hindi ko na masyadong pinapansin. Pag pinansin mo kasi lalo. Kaya saka yung yung one time, di ba, pag pumapasok na ako nun, di ba nung may may ka-opera mo pa lang, nandiyan ka lang, sabi mo. Nandiyan ka lang nakahiga? Oo, tapos may narinig ako minsan sa baba. Pero di ko pinapansin ko, baka wala lang yun. Hindi nagsara ng pinto, sabi mo. Ayun pa, nagsara dito. Mag-isa ako dito eh. Nagsara pinto. Pero dito si Jermaine nun eh. Nasa taas si Jermaine. Jermaine, baka ako di ko lang napansin. Sabi niya, wala si Jermaine. Sumara ng ganun yung pinto eh. Alam mo kasi tunog ng pinto rito, imposibleng magsara to sa basement kung walang
kung walang hangin talaga. Eh, wala naman talagang hangin kasi banyo ang kaharap. Sabi ko, ang weird naman ka ako nun. Ayaw niya maniwala sa akin, guni-guni mo lang yun. Hindi talaga eh. Sabi ko, hindi talaga eh. Tapos sa umaga, every time bababa ako ng gagawa ng breakfast. Usually kasi lagi sinasara ko yan. Alam ko nung gabi, sinara ko yun. Ako nagsasara lagi, di ba? Dahil iniiwan nyo. Pagbaba ako ng umaga, nakasiwang siya ng ganyan. Hindi mo nakisara mabuti. Alam mo ko, pag nagsara ako ng pinto, sarado talaga. Kasi lagi lang nakakalimutan. Kahit nang pa kasi marami kong ganyan. Although yung mga ganyan, di naman dapat katakutan kasi sa mga ligaw na kung ano lang yan. Naliligaw lang na ano. Tapos yung pa, yung mga lumang binibili ko na gamit, ganyan. Mahilig to eh, yung mga pinagbibili. Ito lately, nung bumili siya ng mga lumang, mga vintage na mga speaker. Mga speaker eh. Tsaka yung vintage. Gusto ko lang kasi remix yung mga dating meron eh. Naniniwala kami doon na minsan pagkamahal ng may-ari yung gamit, particular na gamit na minsan talaga parang yung essence ng nandun eh. Wala, sabi ko sa kanya, pero yung talagang dito sa may pinto, yun talaga. Alam ko may nakatayo sa likod ni Jermaine. Kaya lang, dahil nga nakatagilid, tapos halfway lang bukas yung pinto, yung kalahati lang kita. Pero before nung nakuha ko yung speaker, meron na rin, di ba? Oo. Utik-utik ka naman kumuha eh. Hindi, yung speaker na dalawa, yung pinunta ko sa Beltline, sa downtown. Meron sinabi sa akin yung babae dun eh. Ano? Hindi ka na sinabi sa inyo. Yan sinasabi ko sa'yo eh. Hindi. Ang nangyari kasi... Ba't kinuha mo? Ayun nga, binabana nung anak tsaka nung nanay. Di sinasakay na namin sa truck. Sabi niya, please take care of those speakers and the receiver. Sabi niya, my brother really like that. Sabi niya, why are you selling it? Tapos sabi ko, might as well keep it in your apartment. Sabi ko, gano'n. Tapos sabi niya, you seen our apartment's too small for that speaker. Sabi ko, might as well sell it. Kasi he just passed away, sabi niya. Talaga eh. Sabi ko sa'yo eh. Kaso nandun na yung eh. Kaya ayaw ko nagdadala ng mga lumang gamit siya. Yan talaga. Siya ang mahilig maghakot. Hindi naman ako dun eh. Kumbaga, ganun talaga yung kagaya ng mga inuwi natin na galing yung mga laruan ni Kuya Boy, di ba? Galing din dun sa, syempre wala na rin si Kuya Boy. Yung mga laruan na ganun. Kaya sabi namin mag-sage kasi mga negative na ganyan. Pero sa akin kasi, hindi naman Hindi naman takot. Kumbaga, may mga pangyayari lang na medyo weird. Lalo nga matanda na ako, di na ako. Nung bata-bata ako yan talaga. Tsaka yun nga, yung sabi nga ni yung nagturo sa atin sa si Sky. Si Sky ang katukayo ko ang nag-ano nun. Si Sky. Ang nagsabi, kasi sabi niya lately, napansin ko nung pagbalik niya na galing ng Pilipinas, parang lagi kayo nagkakasakit, ganyan, laging medyo may kamalasan. Tsaka parang mabigat daw yung aura namin. Kasi nag-ano siya eh. Nagre-reading siya eh. Nagre-reading. So sabi niya, advice ko lang, baka pwedeng actually, tagal na nung sage na yan, di namin nasisindihan. Kasi naano rin ako na baka may mabulabog kami, ganyan, or what. Tsaka yun, talagang alam ko maraming hindi naniniwala sa ganyan. Pero sa amin kasi, na-experience namin. Na-experience ko yun eh. Pero hindi dahil na-experience namin, hindi kami naniniwala na may... Hindi, ibig sabihin, yung na-experience namin, hindi namin pwedeng sabihin na... Kasi totoo na experience namin. Hindi naman namin pwedeng sabihin sa inyo na gano'n dahil kung hindi nyo naman na-experience, di ba? Kaya itong sage talagang yung mga ganyan, naniniwala ako sa mga ganyan kasi taboy may mga negative, kung ano man. Baka may naligaw, kailangan ng... Medyo natuwa dito nila nag-stay. Mga ganun. Kasi sa dami ba naman ng mga, di ba, mga kaluluwa, hindi natin alam nila. Pero, syempre, ayaw namin na maging, kumbaga, makapanakit o
pangtaboy ng basta-basta, di ba? Tsaka alam niyo naman ang vlog namin laging positive. Oo. Hanggat maaari positive. Kahit nga nagkakasakit na positive pa rin. Positive na sa COVID na positive. Sabi ko na kanya kanina, ano naman natin yan? Ay, yung sa Sage. Sabi ko, tagal na nun. Kailan pa natin binili? Tagal na. December? Oo, December pa yun. December pa. Kasi nga nung di ba lagi tayo nagkakasakit, si Sky nga yung nag-advise. Sabi niya, baka pwede. Yeah, try niyo. Yeah. Yan. So yan, ngayon lang namin nagawa. Sana effective siya para... Sana makatulong siyang lumabas at ng Actually, negative. wala naman talaga natitira dito sa bahay namin dahil nga laging may paso, ganyan. Nung nandito ako, yun, mag-isa lang ako rito madalas. Tapos sa gabi uwi sila. Pero ngayon, talagang totally wala kasi lagi na sa trabaho. Darating siya ng oras. School yung mga bata. Ay, si Jermaine, sige na nga sa work din. So yan, kaya ang aming vlog ngayon, laktaw kasi kanginang umaga dun sa buffet, saglit, busy. Pag-uwi, nakatulog. Nakatulog pag-iisip ko sa Valley Village. Bumili ako ng pantalon na pantrabaho. Pumasok. Bili lang ng pagkain. Ayun. Naamoy ko ng wood. Nubo ka na. Nubo na ako. Yung usok na ko. Kailan naman guys. Ay teka, mag-shoutout pala tayo. Yan. Shoutout pala tayo kay Romel Bedrijo. Mary Ann Tancinco. Maureen Valenzuela. Si Miss Catherine Ortizo. Si Miss Erlinda Coligado. Si Madam Merlita Cordero. Si Katniel Sweg. Si Katniel? Katniel Sweg. Si Imelda Bacolod. Yan. At si Lita Kanaman. At si AJ. Yan. Thank you ulit guys. Pasensya na ako, iba-iba yung vlog namin. Medyo magluto talaga eh. Magulo ngayong araw na to. Medyo kasi yun nga. Sinama na din namin yung pagsasage ngayong gabi. At the end of the day, syempre. Nilagay niya na muna dun sa baba. Binaba niya muna yung doon sa tapat ng Ito. Kakagating din eh. Gigigil ako sa'yo Yan lang naman guys. Thank you ulit. Ingat kayo lagi. At saka, yun. Dasal lang. Dasal. Tsaka ano lang to, pangtanggalan ng mga negative vibes. So, kasama na namin kayo, kaya binanag ko. No? Lahat ng mga negative sa buhay natin mawala. Kailangan natin yun. Kailangan lagi positive para maging maayos at smooth ang takbo ng ating buhay. Yes. So, paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye.